Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Inilarawan, ito po, Marcos is a blessing, sabi ni Dilima. Galit na galit po kay Dilima yung mga hardcore na mga, marami pa rin po sa mga Dilawan yung anti-Marcos no? Galit na po kay Dilima. Kasi, putya, spokesperson ka ng Liberal Party, kung puri-purihin. Ngayon, alam niyo na po, no, kung paano, bakit po napalaya si Dilima. Para maging, inilarawan ni dating Senador Laila Dilima nitong Huwebes, Pebrero 22 sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Ito po yung mga foreign foreign reporters na nasa Pilipinas nakabase bilang isang briefing room mula sa nakakabahalang pamamahala ni dating Pangulong Duterte. Grabe to si Dilima, no? Alam mo, Dilima, isa ka sa mga taong tumututol na mapalibing. Nung sinabi ni Pangulong Duterte na ipapalibing niya si yumaong Pangulong Marcos, isa ka sa mahigpit na tumutol. No? Isa ka sa mga tumututol nung panahon na yun. Galit na galit kayo sa tatay ni PBBM. Ang nagagawa nga naman ng mga pabor, no? Napaboran, napalaya. Ngayon, iba na tono. Alam niyo po yun, yung wala pong anong tawag diyan, walang prinsipyo talaga, no? Yung mga taong andali po nilang bumaliktad, no? Kawawa po yung mga napaniwala nitong mga tunon. Ang dami po sigurong mga nagsimula ng mga kakampi nila na namundok, di ba? Dahil sa anti-Marcos. Yung anti-Marcos na tatay, marami na hikayat tong mga to na lumaban sa gobyerno. Tapos talagang napalaya ka lang, no? Grabe na. Biglang ang bango-bango na ng mga Marcos. Kaya po, tapos tanggap na tanggap po sila. Doon ka magtataka Makikita mo talaga kung anong uri itong mga to Tanggap na tanggap po sila, yung mga Dilawan at kakamping, tanggap na tanggap po sila ng mga BBM supporters. Pero yung nagpanalo sa inyo, yung mga Duterte, tinablan nyo agad. Alam nyo kung bakit tama si BP Sara sa paliwanag niya bakit marami naninira sa kanya. Si BP Sarang hadlang sa mga ambisyon. No? Kaya kayo, kita mo na. Isa lang ang message mo, minura mo pa ako. Grabe yung tao niyo ganyan po sila Walang katwiran. Pwede po akong kontrahin Pero papasok kayo rito para sabihin ako na murahin lang ako. Wala kasi kayong katwiran sa buhay. Mas gusto nyo pang kakampi yung tignan nyo sila, pare-pareho silang pare-pareho po silang anong tawag dyan? Pare-pareho silang nakalimutan ko na tuloy sa sabihin. Mamaya, papaalala nyo na lang. Okay. Biruin mo, Marcos is a blessing. Grabe. Walang prinsipyo. Pareho silang walang prinsipyo. May prinsipyo ba yung mga taong ganyan? Yung mga Dilawan, grabe kayo. Ang tagal yung binanatan, dekada yung binanatan yung mga Marcos. No? Dahil mas galit kayo sa Duterte. Dahil yung Duterte yung lesser evil Namili sila daw ng lesser evil. Wala talagang wala talaga silang mga, alam niyo, pare-pareho walang prinsipyo. Kaya mas gusto pa nila. Ang tagal nag-aaway ng Marcos Aquino, Dilawan at mga Marcos, nagwawasakan ng buhay. Mas gusto pa nila maging magkakampi kaysa sa mga may prinsipyong Duterte. Iba kasi yung may Duterte. No? Nare-realize po niyo. Sino ba ang kinalaban ng Duterte? Sila ba ang kinalaban ng Duterte? Di ba ang kinalaban ng Duterte? Para lang po ma-refresh tayo. Ang kinalaban po ng Duterte, drug lords, kriminal, at mga oligarko. Ibig sabihin, itong mga to, no, nagpapanggap lang ng matutuwid. Pero mas gusto nila yung mga
kinalaban ni Duterte na kriminal, mga drug lords at oligarko kaysa sa mga Duterte, panigan, na lumalaban sa kriminal, drug lords at mga oligarko. Mas gusto nilang kakampi yung kaysa ano bang ginawa ni Duterte sa inyo? Ilang political prisoner ang ilan na political prisoner sa panahon ni Duterte? Ilan po ang pinakulong niyang kalaban sa politika? Si Leni, buhay na buhay. Si Trillanes, buhay na buhay, hindi nakulong. Si Kiko, buhay na buhay, hindi nakulong. Si Rizal Tiveros, buhay na buhay, hindi nakulong. Si De Lima nakulong. Iba po kaso niyan. Dahil kung meron pong ipapakulong si Duterte dahil sa politika, dapat si Trillanes yun. Kasi grabe si Trillanes eh. Kung magsalita kay Duterte nun, batukan kita dyan. Pero mo presidente ng Pilipinas, babatukan mo. Pero pinakulong ba ni Duterte si Trillanes? Hindi po. Si De Lima, nasaksihan po natin lahat kung bakit nakulong. Nanood tayo lahat, di ba? Ng Jonel. Nagsasabi mga tauhan niya na sila yung tagakuha ng pera, binibigay. Diyos ko. Tapos biglang wala na kasalanan. Napanood namin. Pero kahit ganun, mas gusto nyo pa rin magkampihan kaysa sa tunay na yun lang naman talagang kalaban ni Pangulong Duterte. Hindi siya natatakot eh. So etong mga politiko pala natin na nagkukunwaring mga makadiyos, nagkukunwaring mga makatao, putya, yan pala yung mga protector ng mga oligarko, mga kriminalidad. Gregory, thank you very much. Panahon ng kaya hindi nyo na maluloko yung mga tao ulit. Never again. Sa mga dilawan, never again sa mga dito sa kasalukuyan. Duterte solid na tayo. Panahon ng mga Duterte kasi hindi sila makapag-insert ng funds. Oh, di ba? Ngayon, free for all, insertion ng funds. De Lima, drag queen. Teka lang, buti nasabi mo yan mga insertion. Ngayon po, ano po balita ngayon? Alam nyo, nasanay na po tayo uli. Dati, nagagalit pa yung tao. Ngayon, sanay na tayo sa incompetence. Ito po, nauso na naman uli bigla sa LRT. Merong balita rito sa LRT, babaan na naman yung tao. Sabi ko nga, sabay-sabay na nag-brown out sa LRT. Nung nag-brown out po sa NAIA, katakot-takot na brownout na hindi po nagaganap nung panahon ni Duterte. Una po, anong ginawa nila? Sinisi sa Duterte kasi hindi raw in-improve yung NAIA. Doon pa lang gusto ko na magwala, pero dahil tayo po ay Duterte, unit team pa tayo nun. Kinontrol natin ang ating galit. No? Yun yung tendency nila, isisi sa lahat sa Duterte. Nung panahon ni Duterte, walang anomalya, hindi nagkagulo-gulo dyan sa lintik na NAIA na yan. O ngayon, yung pala, gusto nila i-privatize yung ano tawag dyan? Gusto pala nila i-privatize yung operation na NAIA. Ngayon na-privatize na. Alam na natin yan. Por 10% naman. Por 10% naman. Oh. Ito po. Yung Lagindingin Airport. Nakalimutan ko na kung saan yung Lagindingin. Saan po ba yung Lagindingin Airport? Alam ko na naka-landing na ako riyan. Ayan naman po, yung Lagindingin Airport. Naging matagumpay yung nananawagan na naman si Bautista na i-privatize na rin yung extension ng Lagindingin, Cagayan de Oro. Sabi ko na nga nakarating na ako dyan. Yung extension po ng ng Landingin Airport, pinapa-privatize na naman. Ngayon, nagba-brownout naman ngayon sa LRT, alam na yan. Ang susunod nating maririnig dyan. Susunod natin maririnig dyan sa mga brownout sa LRT. Magba-brownout sa LRT? Puta, sa kuryente nga tumatakbo yung LRT. Naknampupan naman, no? Natural, pag nag-brownout yung LRT, hindi narinig nyo na po ba? Dati, yung mga nakikita na may nasirang bagun. Panahon niyan, nawala po lahat kay Duterte yan. Isang mura lang ni Duterte, umayos yung LRT. Ngayon, yung brownout, alam nyo na yan. Privatization ng operation na naman yan. Wala na nagwawala ngayon. Na-normalize na ngayon yung kapalpakan. Alam nyo, pasalamat tayo. Hindi po nasasabayan ng mga sakuna. Ano kaya mangyayari kung may sakuna? Isang sakuna pa lang na nakuha ko ngayon. Isang sakuna pa lang po yung pong landslide sa Napakaswerte ng Pangulo na to. No? Napakaswerte. Si Duterte, lahat ng bulkan pumutok. Kay Duterte, lahat ng malalakas na bagyo dumating. Kaya nga nauso yung nasa ng Pangulo. Di ba? Tuwing may bagyo, puta, naroon na si Leni. Lusungin natin. Control lagi yun. Tapos.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.